Ang Secretary ng Department of National Defense, Gilberto Teodoro Jr. ay bumisita umano noong Pebrero upang siyatin ang kritikal na pasalidad. Doon sa kanyang pagbisita, nakita niya umano ang pangunahing pasalidad tulad ng Naval Detachment, Basco, Mabulis, Etbaya Airport at ang multi-agency facility sa Mahatao. Pagkatapos umano ng kanyang pagbisita, inatasan niya ang Armed Forces of the Philippines na dagdagan pa ang presensya at mga pasilidad ng militar sa Batanes, at layunin ng hakbang na ito ay upang palakasin umano ang kakayahan ng bansa sa pagtatanggol ng teritoryo. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, layunin umano ang pagdagdag ng presensya ng militar sa Batanes ay upang palakasin ang kakayahan ng bansa sa pagtatanggol ng kanyang teritoryo. Ang Batanes ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng bansa, ay malapit sa mga teritoryo na may potensyal na tensyon, kaya't mahalaga umano na magkaroon ng sapat na militar ang presensya sa Batanes. Ang pagtatayo ng karagdagan mga pasalidad ng militar sa Batanes ay isang hakbang upang mapabuti ang seguridad ng bansa at upang maprotektahan ang mga mamamayan mula sa anumang potensyal na panganib. Bukod pa rito, ito rin ay nagbibigay ng suporta sa mga lokal na komunidad sa pamamagitan umano ng pagbibigay ng trabaho at iba pang mga oportunidad. At ayon pa nga umano, kasama rin sa layunin ng militar na ito ang pagpapalakas ng kakayahan magresponde sa mga sakuna at iba pang mga emergency situation sa pamamagitan umano ng pagkakaroon ng karagdagang pasilidad at presensya ng militar. Magiging mas mabilis at mas epektibo ang pagresponde ng gobyerno sa mga pangangailangan ng mga tao sa panahon ng krisis. Katulad ngayon, mas lalo na ngayon nagiging agresibo ang aksyon ng China sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Nito lamang, mga nakaraang linggo, muli na naman umano hinaras ng mga barko ng China ang barko ng Pilipinas na nagpapatrolya umano sa West Philippine Sea para mapangalagaan ang ating mga mangingisdang Pilipino. At ayon pa nga umano sa ating Philippine Coast Guard, hinarangan umano ng mga barko ng China ang barko na BRP Teresa Magbanwa, subalit hindi ito tumigil dahil tuloy pa rin ito sa pagpapapatrolya sa West Philippine Sea para mapangalagaan ang ating mga mangingisdang Pilipino at maihatid ang tulong mula sa gobyerno para sa ating mga mangingisda. Noon lamang ay nag-usap na umano ang Pilipinas at ang bansang China, subalit hindi naman umano sumusunod ang bansang China sa napag-usapan, kaya dapat hindi na pagkakatiwalaan kung ano man ang napag-usapan ng China dahil sila naman umano ang lumalabag sa napagkasunduan. Ayon pa nga umano, ang pagtugon umano sa seguridad at pagkakaroon ng militar sa Batanes ay magbibigay ng patuloy na pagbabantay at pagtugon sa seguridad ng teritoryo, at mga sundalo at kawani ng militar ay maaaring magpatrolya sa mga karagatan at hangganan upang tiyakin ang kaligtasan ng bansa laban sa anumang banta o paglabag sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Ang kakayahan sa pagdepensa at pagkakaroon ng militar sa Batanes ay magpapalakas din umano ng kakayahan ng bansa sa depensa ng teritoryo. Ito ay nagbibigay ng pasalidad na mas madaling ipagtanggol ang Batanes at ang mga karating na lugar mula sa anumang panganib o agresyon mula sa ibang mga bansa. Ayon pa nga dito, ang militar umano ay mahalagang papel sa pagresponde sa mga kalamidad at sakuna sa pamamagitan ng pagkakaroon ng militar sa Batanes. Maaaring umano magkaroon na mas mabilis at mas epektibong pagtugon sa mga sakuna tulad ng Bagyo Lindol at iba pang kalamidad. Ang militar ay may kakayahan na magpadala ng mga tauhan at kagamitan upang magbigay ng tulong at serbisyo sa mga apektadong komunidad. Ayon pa nga umano, ang pagkakaroon umano ng militar sa Batanes ay maaaring magdulot umano ng positibong epekto sa lokal na ekonomiya. Ito ay dahil sa pagkakaroon ng mga militar na base at pasalidad na maaaring magkaroon ng dagdag na trabaho o oportunidad para sa mga lokal na residente, at pagkakaroon ng mga sundalo at kanilang pamilya ay maaaring magdulot ng pag-angat sa ekonomiya at pag-unlad ng mga negosyo sa lugar. At makikita nyo po sa likod yung bandila ng Pilipinas, at itinayo po natin dito para ipakita na itong isla na ito ay pagmamay-ari ng Pilipinas. Gusto ko rin pong sabihin na
bubuwagin yung Task Force Davao ay hindi po totoo. No? Hindi. Ipinaliwanag naman umano ni General Romeo Bronner Jr. ang kumakalat ngayon na bubuwagin umano ng Armed Forces of the Philippines ang Task Force Davao. Ipinaliwanag umano ni General Romeo Bronner Jr. na hindi umano iyon totoo na bubawagin umano ng Armed Forces of the Philippines. Kaya wala pong katotohanan, yun ay fake news. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? At sa iba pang mga balita, nakapagbigay umano ng tulong ang US Marine Corps sa paghahatid ng mga supply sa Davao na nasalanta umano ng landslide. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, 2 eroplano ng US Marine Corps na KC-190G Hercules nakaistasyon umano ito sa Villamor Air Base na tumulong sa pagdala ng mga supply para sa relief operation. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang mga eroplano umano ng US Marine Corps na nakabase umano sa Pilipinas ay may iba't ibang misyon at gawain ng kanilang tungkulin rito sa Pilipinas. Mga eroplano ng US Marine Corps ay nagbibigay ng suporta sa mga misyon, humanitarian assistant at disaster relief sa Pilipinas. Ito ay kabilang sa kanilang tungkulin bilang pakakalyado ng Pilipinas upang magatid ng tulong sa mga epektadong komunidad sa mga kalamidad at sakuna. Ayon pa nga dito, ang US Marine Corps ay kasama din umano sa joint military exercise ng Pilipinas at Estados Unidos. Ito ay naglalayong palakasin umano ang cooperation at interoperability ng mga puwersang militar ng dalawang bansa. Ang mga eroplano ng US Marine Corps ay nagbibigay ng suporta sa mga programa at seguridad, cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ito ay naglalayong palakasin umano ang kakayahan ng Pilipinas sa pagprotekta ng kanilang mga teritoryo sa pagharap sa mga banta sa seguridad. Ayon pa nga dito, ang 2 eroplano umano ng United States na Hercules cargo plane na naghatid umano ng 4,800 family food packs sa Davao de Oro para ipamahagi sa kanila ang mga komunidad na apektado ng landslide. Sinabi umano ng Public Affairs Chief Coronel Trinidad sa isang pahayag nito lamang Lunes. Ang mga kalakal na inihatid umano ng 2 uri bawat isa ay magiging mahalaga sa pagbibigay ng tulong sa mga residente na naapektuhan ng mga kaganapan at pagbabahagi at pagguho ng lupa sa riyon ng Davao at Caraga. Paumano ni Trinidad na 12 sorties ang pinaplano para sa 2 sasakyang panghimpapawid umano ng US Marine Corps na may layunin makapaghatid umano ng hanggang 15,000 family food packs sa Miyerkules. Ang mga magkasanib na pagsisikap ay nagbibigay din sa ibinahaging pangako ng 2 bansa na humanitarian assistant disaster relief gaya ng binibigyan din sa ganap na matapos umano ng US at Philippine Maritime Cooperative Activity na tumagal noong Pebrero 9 hanggang 10 sa West Philippine Sea. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? Siyempre, hanggang dito na lang po ang latest video natin. Maraming salamat po sa iyong panunood at pakikinig. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po.